Siya po ay co-convener ng The Passenger Forum, si Sir Primo Morillo. Ukol pa rin po dito sa sinasabi po ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na 1 peso flat fare hike para sa mga jeepneys. Ano kaya ang reaksyon ng grupo nila? Sir Primo, magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga din po, Sir Ted, at sa lahat na nakikinig ngayon sa FM. Yes po, sir. Maraming salamat po for being on the show. Sir, reaction niyo po dito nga po sa sinasabi ni Chairman Teofilo Guadis na flat 1 peso fare hike para po sa mga jeepneys. Nagtataka po kami kasi bakit nag-anunsyo sila na hindi nag-hearing, no? Hindi pinatawag yung mga commuter groups. Kasi kahit na matagal na po itong nakapetisyon, ang tagal na po nung huling hearing na pinag-usapan ito kasama yung mga mananakay. Pangalawa, yung Malacanang po, nung kinausap ang media regarding dito dahil doon nga sa nangyayari sa Middle East, ang sinabi ay ihanda yung fuel subsidy, no? Kumbaga, gawin ang lahat ng paraan para po maiwasan na magkaroon ng panibagong burden yung mga mananakay while natutulungan din po yung ating mga chopper at operator. Kaya nakakapagtaka na yung LTFRB, ang kanilang hakbang ay sabihin, i-anunsyo na malamang magtaas ng piso. Tapos pinapasa na lang nila sa NEDA yung desisyon. Sa amin, hindi ito maganda, no? Kasi parang ang talagang pinagsisilbihan ay yung mga operators lamang at hindi yung mga commuter. Kailangan magpatawag ng hearing and kailangan maging leveled off naman sila doon sa sinasabi mismo ng palasyo na naglagay sa posisyon nila dyan. Oo. Sir, yun nga po sinasabi nyo parang ang dating hindi naman talaga to para sa commuters kundi para sa mga operators kasi walang nangyari mo ng public consultation or hearing bago po siya nag-anunsyo. Pero hindi po kaya dahil din yun dun sa patuloy nga po na pagtaas nitong presyohan, ang sinasabi po ni Chairman Teofilo Guadis kung sakali daw na umabot po ng $80 per barrel yung crudo, doon posible ito pong 1 peso increase. Ano pong tugon nyo doon? Ang tugon namin ay ano na ba yung kanyang tugon doon sa sinabing ayusin na yung fuel subsidy. Di ba? Yun ang una. Ngayon, kung hindi kakayanin ng fuel subsidy, iaangat namin yung aming panawagan. Ito na talaga yung panahon para tanggalin yung excise tax. O kahit na pati yung VAT, no? Para po malesen yung epekto nito doon sa ating mga mananakay pero hindi natin sinasantabi yung epekto sa mga chopper at operator. Kumbaga, dapat isipin po natin ano yung pwede pang gawin nang hindi po itinataas itong pasahe given na hindi rin naman po tumataas yung halaga ng piso sa ngayon, nahihirapan pa rin po yung ating mga kababayan. Opo. So Sir Primo, kasi nagulat din kami dito sa parang out of the blue, even before itong sinasabi mangyayaring all price increase next week, nagkusa na si Mr. Guadis na mag-anunsyo nito, parang 'di ba, kumbaga nanggaling lang sa kanya all of a sudden na mukhang pagbibigyan nila yung petition nga ng fare hike, meron bang kayo mismo sa commuters group, meron ba kayong naiisip na ano kayang nakain nitong LTFRB? Ano bang himala ito? Kasi dati-rati, masyado silang makunat sa pagbibigay ng aumento. At kung minsan nga, nagmamakaawa na, nagwewelga na yung mga jeepney drivers, ayaw pang bumigay nitong LTFRB. Hindi po namin alam, lalo na't hindi nga magpapahiring. Tapos in anticipation pa ng OPH. No, in anticipation ng pagtaas ng crudo, ng presyo ng crudo. Para bang hindi na nga magpapahiring, hindi pa nangyayari yung oil price hike, sinasabi niya na yan. Ang sinasabi niya pa nga, yung board yung nagdesisyon. Hindi namin alam kailan ba huling nag-meeting yung board para dyan. And recent lang itong mga nangyayaring Iran-Israel conflict, no? Diyan sa Middle East.
ang sa amin, siguro dapat hindi nila kalimutan na as far as we know, ay nakapending pa po yung kanilang courtesy resignation. Tapos iba yung sinasabi nila sa sinasabi ng Malacanang. Opo. At sa amin, kung ganyan po ang itsura, baka dapat yung Malacanang itanggapin yung courtesy resignation ng isang ahensya na ibang sinasabi ng palasyo. Opo, sige po. So moving forward, Sir Primo, sa The Passenger Forum, ano po ang inyong balak ngayon gawin in the light nga ng public announcement mismo ng chairman ng LTFRB dito sa next week daw? Mukhang yun ang kanilang target na pagbibigyan po itong 1 peso fare hike increase. Ano pong balak nyo gawin? Nakikipag-usap po kami sa iba't ibang mga commuter groups pa. At pinaplano po namin yung aming mga gagawin given na ito ay pinaplano next week. No? Meron po kaming group, no? Meron po kaming GC with other commuter groups. And doon po ngayon pinag-uusapan ano yung mga maaari namin gawin given na mukhang kailangan pong naming mag-level off kung hihingin na ba namin yung ulo ni Guadis dahil sa ganitong klaseng mga hakbang. Opo. Is it also possible to yung paghingi ng public hearing kung sakali po, no, humingi po ng due process bago sila magdesisyon dito po sa kanilang 1 peso fare increase? Yan po yung una sa listahan, no, yung pag-assert po nung consultation sa mga commuter groups. Opo. Sige po. So, keep us posted, Sir Primo, para po natin din malaman ang ginagawa po ng inyong samahan para din po sa kapakanan ng mga mananakay. Salamat po, sir. Maraming salamat, Sir Ted at DJ Chacha. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig ngayon sa atin. Opo, thank you. Sige, Noong Primo Murillo po ang convener ng The Passenger Forum.